Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Sige po. At once again, palakpakan natin ang ating Diyos. At napaka-powerful po ng ating po pagpupuri sa Panginoon. Amen? Amen. At may kaligtasan po sa ating Diyos. At salamat po sa Panginoon. Sa muli ako po ay makapagatid po ng mabubuting balita ng Lord sa umaga pong ito sa inyo. Are you excited, mga kapatid, na mapakinggan ang mabubuting balita? Yan. Salamat sa Lord. At ngayon po ang huling ko na ba? O may Sunday pa? Fourth Sunday. Amen. Glory to God. At salamat sa Lord na tayo po excited lagi na makinig ng Word of God. Amen. Kaya dahil dyan, pakinggan po ang iyong katagal. Ilan na niya. Okay, at pakisabi, pinagbala ka ng Diyos sa umagang ito. Pinagbala ka ng Diyos sa umagang ito. Yan. Glory to God. Sige. At tayo po ngayon ay mag-uusap patungkol po sa, nibasa nga po mga kapatid, we go. Prayer. Taksa natin. Prayer. Okay. Sino ba dito ang nanalangin kanina bago pumunta ng church? Amen. Amen. Glory to God. Napakahalaga po ng pananalangin mga kapatid. At ito po dapat ay nagiging, ano na po natin, lifestyle. Amen? Pag pinag-usapan po ang prayer, dapat maging ano na po ito ng buhay natin, maging lifestyle na po ito. Amen. Amen po ba? Amen. Ibig sabihin, kasama na yun sa routine ng buhay natin. Amen. Okay, sa umaga, sa tanghali, sa gabi, pagising sa umaga na naman, mga kapatid, kasama na po yung prayer. Amen. Pero, sometimes, mga kapatid, nakakalimutan natin manalangin. Amen po ba? Amen. Kaya Lord, sorry po. Sorry tayo sa Panginoon. Mga kapatid, kung tayo po ay minsan nakakalimot na tumawag sa Diyos. Amen po ba? Amen. Amen. Lahat po tayo dyan ay hindi papasa eh. Pagdating po sa ating pong prayer time sa Lord. Kasi alam niyo po mga kapatid, ang hinihinder po ni Satan ay yung ating pong personal prayers. Inaagaw yung ating atensyon para hindi tayo makapag-pray. Sometimes for praying, mga kapatid, yung pagod ka na, wala ka ng lakas. Kaya nangyari po, lagi yung sinasabi, yung opening prayer at closing prayer magkadugtong. Thank you, Lord. Amen. Closing, tsaka opening, tsaka closing prayer magkadugtong. O walang ano po eh. Minsan ganun po, Lord, salamat po. Okay naman yun kasi nagpasalamat ka. Pero kailangan natin ang marundog ng pananalangin. Amen? Okay, yung pag-usapan po natin ngayon, mga kapatid, is all about yung ating pong tema ngayon, kay to perseverance. Yung prayer, mga kapatid, ang susi sa ating pong pagtsatsaga. Amen? Amen, no? At ito po ay nahatid na last Sunday ng ating pong preacher, si Brother Raymond, mga kapatid. It's all about prayer, no? At alam ko po, marami po kayong natutunan. Amen po ba? Maraming natutunan at isinagawa po ba yung ating pong mga natutunan sa all about prayer? Amen. Amen doon po sa babae, na nag-pray doon sa kanyang pamumulit. Binigyan siya ng pagkakataon po ng West, ang judge, no? Glory to God, nagkaroon po ng justice yung pangyayari sa kanya. Amen. At ngayong umaga, mga kapatid, salamat sa Lord na ang simbahan po ay nagbibigay ng daan para po pag-aralan po ang pananalangin. Pag pinag-usapan po ang pananalangin, ito po ay seryoso. Amen. Pag sabi sa katabi mo, seryoso ka. Amen. Pag seryoso, mga kapatid, ibig sabihin, wala kang ibang gagawin ngayon, kundi pakinggan itong aral ng pananalangin. Can you say amen? Amen, no? Iwasan po muna natin, makikipagkwentuhan sa katabi, at gumamit ng cellphone, hindi naman po kayo nagmunod sa cellphone, mas maigi, focus muna kayo sa panginginig, mga kapatid. Kasi pag nag-notes po kayo, pwede naman, kasi pwede nyo hihingin po dyan, kay Kuya Manny yung PowerPoint presentation po na yan. Mas maganda focus muna kayo doon sa nagtuturo ng Word of God. Amen? Okay. Kasi sa church po natin sa Binangonan, pinagbabawal ko po ang gumamit ng cellphone during preaching. Amen po mga kapatid. Kung hindi naman po kayo nag-notes sa cellphone po ninyo, kung may papel kayo, mas maigi pa. Amen po ba? Okay, para tayo po ay makafocus po sa salita ng Panginoon.
At kasi ang Word of God po ay, ito po ay napakahalaga. Amen po ba? Kailangan natin ito seryosohin mga kapatid. Kasi ang Diyos natin ay seryoso talaga. Amen. No? At itong pananalangin ay seryosong usapin, especially sa buhay ng isang mananampalataya. Amen po ba mga kapatid? Okay. Sige. Yung ating pag-usapan ay patungkol po sa isang tao, syempre, mga kapatid, na siya po ay nananalangin. Amen. At ngayon, mga kapatid, sa umaga po ito ay bigyan po natin ng daan ang taong ito ay mapag-usapan po natin ang kanya pong pananalangin po sa Diyos. At bago tayo magsimula, tayo po ay humingi ng gabay ng Diyos at ng Espiritu Santo sa umaga po ito. Father God, hallelujah. We acknowledge, Lord, your holy presence, and our needs, and also, Father God, we're praying, hallelujah, sa oras na ito. May the guidance of the Holy Spirit continue to move upon us right now. And also, Father God, hallelujah, we're praying in Jesus' name, na kung mayroon man o Diyos ng mga sagabal para magsalita hindi mapakinggan, we cast it right now in Jesus' name. We rebuke it right now sa buhay po namin, Panginoon. Kung kami man po Diyos ay walang gana sa pakikinig ng iyong mga salita, alisin niyo po ito, Panginoon, sa mga oras na ito. The Holy Spirit today empowered us through your wonderful word, hallelujah, sa umaga pong ito, Panginoon. Lord, we acknowledge, hallelujah, ang iyo pong dakilang magagawa sa buhay po namin at sa mga oras na ito. At pag-uusapan po namin ang patungkol po sa pananalangin, Panginoon. Ito po ay seryosong sabihin, o Diyos, na kailangan po namin, Panginoon, isagawa, napakinggan at kailangan isagawa, Father God. Lord, inialay po namin sa iyo ang lahat, Panginoon, ang mga salita mo ito, at maging ako din po, Diyos, na maghahayag ng iyong mga salita, ang katotohanan, Panginoong Isus, ang kalooban mo lamang po ang mahayag, Father God. Hayaan niyo po, Diyos, ang mga salita mo ito, Panginoon, ay magbukas ng aming pong mga pangunawa sa mga salita mo, pangunawa sa pananalangin, Panginoon, at matuto po kami patuloy sa mga salita mong mahayag sa umagang ito. Salamat po, Diyos, sa iyo po ang mataas na papuri, sa ngalan po ng Jesus, tayo may magsabi namin. Amen. Amen. Glory to God. Sige po, palakpakan natin ang Lord. Amen. Hallelujah. Okay, pananalangin, no? Wala na tayong intro-intro. Ang pananalangin po mahalaga. Amen po ba? Amen. Yun lang, mahalaga ang pananalangin, mga kapatid. Ibig sabihin, pag mahalaga ang pananalangin, ito po ay kapaki-paki. Example, cellphone. No? Mahalaga po yan eh. Kaya ba kinikare natin, mga kapatid? Amen po ba? Kasi source ng communication yan, source yan ng iba patungkol po sa hanap buhay. Diyan po, nagkakaroon po ng transaksyon during, tawag po dyan, business hour. And of course, mga kapatid, sa bawat isa, ginagamit po yung cellphone, mahalaga. Amen po ba? At dahil mahalaga yan, pinapahalagahan natin. Kasi bakit? May gamit. Amen. Ganon din po ang pananalangin, mga kapatid. No? Ang pananalangin ay mahalaga at yan po ay merong gamit. Amen. Okay? May gamit po ang pananalangin at yan po ay napaka-effective, mga kapatid. No? Sa ating pong mga pananalangin, especially po during prayer meeting, mga kapatid, ano? Sino po nakakatin ng prayer meeting? Taas po ang kamay. Amen, glory to God. Sa mga hindi, pwede mo itaas, mga kapatid. Huwag tayong mahihiya. Kasi hindi naman tayo talaga makakatago sa Lord eh. No? Kasi yung pananalangin ay napakahalaga, mga kapatid. Amen. Amen. Ng Panginoon. Sa inyo, mga kapatid, dapat talaga ang isang pananampalataya. Amen. Amen. Okay. Inaano ko lang po yung ating kaisipan para makising po tayo, mga kapatid. Okay. Kasi pag Word of God, marami po ang natutulog. Kaya pag nakita mo po yung pinipigla, oh, kapatid, meron natutulog. Word of God muna tayo. Sige. Pag-usapan po natin ang buhay po ni Elijah, a man of prayer. Amen. Sino kakilala kay Elijah? Amen. Amen. Sino nga po si Elijah, mga kapatid? Si Elijah po, mga kapatid, ang kanyang pong pangalan, no, mga kapatid, Yahweh is my God. Sabi, ano, ang ganda po ng pangalan Elijah. Kaya sa mga nagpa-plan po dyan na magkaroon po ng baby in the future, sa mga wala pang may asawa dyan at mag-aasawa, maganda po yung pangalan po ang Elijah. Yahweh is my God. Amen. Okay. Tingnan natin po yung ano po niyan, kasi yan po yung overview ng ating pag-uusapan. Sa chapter, mga kapatid, 18 ng unang mga hari, 1 Kings chapter 18, 1 to 46.
nagbigay lang po ako ng overview para po mas lalo natin makilala who is Elijah. At yung kanyang pangalan, mga kapatid, ay nagsasabi, si Yahweh ang Diyos. Amen? Amen. At dyan po sa pangyayari po dyan, mga kapatid, in the days when Ahab government officially supported the worship of Baal and other gods, even the name of this prophet told the truth. Kung pag-uusapan po natin, kasi kukunin lang po natin yung mga key verse po dyan, mga kapatid, hindi po natin isa-isahin yung bawat versikulo kasi yan po ay medyo mahaba. Ako po ay magsa-sum up na lang muna, no, bago dumating sa ating pong pag-uusapan po ngayon. Sa pangyayari po na yun, mga kapatid, ay merong, merong tagutom. No? At sabi po dyan, mga kapatid, merong tagutom. Pero prior to that, si Elijah po ay galing po sa Tishbet of the inhabitants of Gilead. Ibig sabihin, na totally na siya po ay galing talaga sa bayang Israel, no? Bigla na siya sumulpot eh. Sa mga nag-aral po sa Bible history, no, sa Old Testament pa, bigla na lang sumulpot si Elijah, mga kapatid. At during the time, meron pong, ano po sabi diyan? Meron pong crisis. Sa baba niyan, kapatid, nandiyan yan. Okay, no? Overview po natin sa ano po yan, sa chapters 18, no, mga kapatid. During the time, no, ano lang po, ikukwento ko na lang po ito, mga kapatid. No, mayroon pong crisis, no, mga kapatid. Mayroong tagutom, especially po sa lugar po ng Israel. At kasama po yung Samaria, mayroon pong crisis, mayroon pong drought, mayroon pong tagtuyo. At dahil po doon, nahihirapan po ang bayang Israel. At during the time, ang kanila pong hari ay si King Ahab, mga kapatid. Ibig sabihin, mayroong hari, pero sabi ni Elijah, dyan po sa mga susunod na mga versikulo, babanggitin ko na lang po, na itong hari ito ay hindi kumikilala sa Diyos. At ang kanilang sinusunod ay si Propeta Baal, no? Pagsamba doon kay Prophet Baal, no, mga kapatid. At sa madaling sabi po ni Jonas in the book of, in the chapter 17, mga kapatid, diyan po sa chapter 17, pag tinatras po natin yung ating pag-aaral ng chapter 18, mga kapatid, sinabi ni Jonas na magkakaroon ng tagtuyo. At pag sinabi niyang magkakaroon ng ulan, uulan. Pero yun po yung declaration po ni Jonah. In the book, in chapter 17, no, ng ating po pinag-usapan sa 1 Kings. Kung titingnan po natin, mga kapatid, grabe yung kapangyarihan ng Diyos at ginagamit po si Elijah, no, during the time, no. Kaya naman po si King Ahab nagalit kay Elijah. At si Elijah po ay wanted ng hari kasi bakit? Pinagsabi ng hari, bakit mo pinag-iinitan ang bayang Israel? At sinabi mo na huwag magkaroon ng ulan at sabi po doon magkaroon ng tagtuyo. Kaya ngayon, si Elijah po ay wanted ni King Ahab. At dahil po doon, pinapahanap siya. Kaya lang, mga kapatid, through the power of our Lord God, hindi po mahanap-hanap sino? Si Elijah. Kasi bakit? Siya po ay iniingatan ng Diyos, mga kapatid, during the time. Kaya naman po, sa isang tagpo, mga kapatid, si Ahab po ay mayroong isang tauhan na nagngangalang pong Obadiah. No? Sabi niya, Obadias. Sa English po, Obadiah. At sa madaling sabi, mga kapatid, dahil sa grabing tagto yung gutom, sabi niya, ni King Ahab, Obadiah, Obadias, dito ka at dito naman ako sa kabilang parte. Maghanap tayo ng, sabi po doon, ng tubig, ng batis, para naman yung ating pong mga alagang, kambing, lahat ng hayupan, ay makainom at hindi sila mamatay, mga kapatid. At sa madaling sabi, naghiwalay sila. At nagkaroon po ng encounter si Obadiah o si Obadias kay Prophet Elijah. Habang naglalakad siya, may nakita siyang tao, mga kapatid, at namukhaan niya, sabi niya si Propeta Elijah ito. At sa madaling sabi, mga kapatid, no, ay nag-usap yung dalawa. At sabi po ni Propeta Elijah kay Obadiah, sabi niya, pumunta ka kay Hari Ahab at sabihin mo, narito ako. Sabi naman po ni Obadiah, sabi niya, ano bang nagawa mong kasalanan at nais mo akong mamatay? Kasi bakit? Wanted po ni King Ahab si Obadiah. Matagal niya nang hinahanap.
At sa kanyang paghanap, hindi niya pumatagpuan si Elijah. At sa madaling sabi, nagkita ito si Obadiah at si Elijah. At sabi niya, sige, pumalik ka doon sa hari mo, sabihin mong narito ako. Sabi niya, Propeta Elijah, ano bang nagawa kong masama? At ako ay papatayin. Kasi bakit? Pag pumunta siya sa hari, at sabi niya, nandito si Elijah at wala naman talaga doon, anong gagawin sa kanya ng hari? Papatayin siya. No? Ikinukwento ko lang po para hindi tayo masyadong tunggal. Sa madaling sabi, mga kapatid, no? Nagkaso yung dalawa. Sabi niya, nakatingin si Yahweh, saksi natin si Yahweh, at ako ay makikipag-usap kanino? Kay Ahab. No? Sa madaling sabi, nag-usap po sila. At ito na yung ating pag-uusapan, mga kapatid. Okay, in verse 41, no, itatalong na natin ang verse 41, mga kapatid. Nagkaroon lang tayo ng overview para mas lang natin makuha ano po ba ang pangyayari dito po sa chapter 18 and then prior sa chapter 17, no? Okay, sinabi niya kay Ahab, humayo ka, kumain at uminom. Kasi tapos na po yung kanilang pag-uusap, mga kapatid. At during the time, yung pangyayari po kasi niyan, mga kapatid, gusto ni tawag po diyan, ni Elijah, na i-test itong mga propeta ni Baal, no, mga kapatid. Mamaya dadaan lang saglit. Sabi po diyan kay ni Elias, kay King Ahab, humayo ka, kumain at uminom, dahil paparating na ang malakas na ulan. Mga kapatid, may declaration, mga makita po natin yan. Humayo nga si Ahab para kumain at uminom, pero si Elias ay umakyat sa bundok ng Carmel, Mount Carmel yan, at nanalangin, na nakaluhod at nakayuko sa lupa. Ibig sabihin, nakasubsob. Pagkatapos sinabi niya sa kanyang utusan, umakyat ka, tumingin sa dagat at sinunod ng utusan. Tuloy tayo. Pagbalik niya kay Elias, sinabi niya, wala po akong nakikita. Itong beses na sinabi ni Elias na bumalik siya at tumingin. 44. Nang ikapitong pagbalik niya, sinabi niya kay Elias, may nakita po akong ulap ng maitim na kasing laki ng palad. Grabe naman, sobrang liit, no, mga kapatid. Sabi po niya, laki ng palad ng tao na pumapaibabaw mula sa laot. Kaya sinabi ni Elias, humayo ka, sabihin kay Ahab na sumakay siya sa kanyang karuwahe at umuwi bago pa siya umaabutan ng ulan. Grabe yung declaration po. At yung faith, no, mga kapatid ni Elijah. Di nagtagal, dumilim ang langit dahil sa makapal na ulap. Kapalat at tumaki. Humangin at umula ng malakas. At sumakay si Ahab sa karuwahe at pumunta sa Jezreel. Pinalakas ng Panginoon si Elias. Binigkis niya sa baywang ang balaban niya at tumakbo at nauna pa kay Ahab papunta sa Jezreel. Grabe, no? Grabe, biruin mo yan, nakasakay sa karuwahe, pero naunahan pa. Kasi bakit? Puspos ng Espiritu Santo. Sino? Si Propeta Elijah. Amen, mga kapatid. At grabe yung pananalangin. Kaya di ba sabi ko sa inyo kanina, ang pananalangin ay mahalaga. Amen po ba? Amen. At makikita po natin dito, grabe po yung nangyari, mga kapatid. At tingnan naman natin sa James chapter 5 verse 16 to 17. May confirmation po ito, mga kapatid. Kaya nga, ipagtapat ninyo sa isa't isa ang mga kasalanan ninyo at ipanalangin ang isa't isa para gumaling kayo. Malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. Ang tinutukoy po dito ay si Elijah. Katulad ni Propeta Elijah, tao rin siyang tulad natin. Mataimtim siyang nanalangin na huwag umulan. Biruin niyo po yan. At hindi nga umulan ng 3 kalahating taon. Kaya nawantin siya ni binantin siya ni Ahab, mga kapatid. At nanalangin siya para umulan. Bumuhos ang ulan at namunga ang mga pananim. Yun po yung pag-uusapan natin ngayon, mga kapatid. No? Prior to that, sa ating pong mga puntos, tatlo lang po yan, mga kapatid. Yung ating pong pag-uusapan ngayon. Okay. Mayroon pong pangyayari na ito po ay nasaksihan ng buong Israelita. Amen. Kasi during the time, mga kapatid, yung Israelites ay nagko-compromise sa pagsamba sa kanino? Kay Baal. At si Baal po ay merong 400 na propeta at yung isa pang lugar ay merong 450 si Baal at 400 po yung isa na propeta. Sabi ni Elias, kay King Ahab, sige, patawag mo lahat ng mga Israelita. Patawag mo na rin yung mga propeta ng Baal at magtutuos kami sa Mount Carmel. Alam niyo, pag pinag-usapan niyo ito, mga kapatid, no, napakaganda po nito. No, sa mga nagbabasa po ng Old Testament, kasi ngayon, mga kapatid, yung aking pong mga leaders ay
pinapabasa ko po ang buong Old Testament book. Kung maaari mga kapatid, para magkaroon sila ng ng survey sa Old Testament book, para magkaroon sila ng wisdom sa Old Testament at magkaroon sila ng tawag po dito, kukonekta nito sa New Testament, para po mag-exegete ng salita ng Panginoon. Okay, sa mga sabi, nagtuos po sino? Si Elijah at yung mga propeta ni Baal. At sabi niya, ni propeta niya, sige, pumili ka ng gusto mong iali dyan. May isang hayop dyan, dalawang hayop, pumili ka. Ikaw mauna kasi sabi niya, marami kayo. Ako lang nag-iisa. Kasi during the time, mga kapatid, yung asawa po ni King Ahab na si Jezebel ay ipinapapatay ang lahat ng propeta sa bayang Israel. At sa madaling sabi, si Elijah ay iniligtas ng ating Panginoong Diyos. Kasi may gampanin pa po si Elijah during the time. No? At sa madaling sabi po dyan, mga kapatid, nag-toast po yung dalawa. Sabi po daw, sige, gumawa kayo ng altar nyo. Sabi ni Elias po doon, ni Elijah sa mga propeta ni Baal, gumawa sila ng altar. At sa madaling sabi, sige, ihandog nyo yung hayop na napili ninyo. Kasi dalawang klase lang, mga kapatid. At sa madaling sabi, naghandog itong mga propeta. At grabe yung pagtawag nila, pero hindi sila pinapakinggan ng Diyos nila. Kasi bakit? Hindi totoo yung Diyos na sinasamba nila, itong si Baal, mga kapatid. Sa madaling sabi, mga kapatid, hindi siya pinakinggan. Lumipas na po yung matagal na oras at maghahapon na. At nandito na po sabi po dyan ni Elijah, binibiro niya na po yung mga propeta po ni Baal. Sabi niya, sige, magtawag pa kayo, lakasan niyo pa boses niyo. Baka yung Diyos ninyo ay tulog pa. Baka yung Diyos ninyo ay mayroon pang ginawa. Baka yung Diyos niyo tulog pa. Lakasan niyo pa yung pagsigaw ninyo at tinudong yung pagsigaw. Pero wala pa rin pong nangyayari. Walang nakikinig at walang nangyayari. Kasi ang pangyayari po noon, mga kapatid, yung kanilang inihandog pong hayop ay dapat ito po ay masunog pero walang gagamitin apoy. Mga kapatid. Ganun po yung kanilang tawag po dyan. Kompetensya po rather kay mga propeta po ni Baal. Sa madaling sabi, hanggang sa sinugatan na po yung kanilang mga katawan para makinig yung kanilang Diyos na si Baal. Pero wala pa rin nangyayari. Tandaan natin ito, mga kapatid, no? Sa ngayon, ano po ang sinelebrate ng malalaking The Black Nazarene. Itong tawag po dito, Piña Francia. Ano ginagawa nila? Grabe po yung kanilang pagpipetisyon. Pero walang makikinig na Diyos sa kanila. Dahil yung Diyos nila ay hindi po totoo, mga kapatid. Tandaan po natin yan. Kahit anong gawin nila magpenitensya. Katulad po ng mga to, nagpenitensya ito. Nagsugat pa ng kanilang mga katawan hanggang sabi po doon, nagkadugo-dugo na. Duguan na po sila, pero walang nangyari po doon sa susunugin na handog. Walang apoy na nangyari, mga kapatid. At sa madaling sabi, si Elijah naman po, time na po ni Elijah. Anong ginawa ni Elijah? Nanalangin na naman sa Diyos. Amen? Sabi niya, O Diyos na makapangyarihan, alam ko ikaw ang Diyos ng bayang Israel. At papatunayan mo ngayon na ikaw ang totoong Diyos. Amen po ba, mga kapatid? Amen. At makikita ng mga tao itong bayang Israel, na ikaw ang totoong Diyos. Amen po ba, mga kapatid? Amen. Dapat magdanon po ang ating pong pananaw sa pananalangin. Amen? Meron tayong pagtsatsaga. Amen po ba? Amen. Si Elijah po ay patuloy sa pagpipray, mga kapatid. At sabi pa ni Elijah, sige, dahil alam ko ang deset ng tubod. Yung kanyang handog, buhusan mo ba ng tubig? 3 beses binuhusan. Pero yun po yung binasa pa. Yung handog, pati yung mga kahoy, kasi nag-imposin ng kahoy. Sabi niya, sige, buhusan mo ba ng tubig, mga kapatid. At si Elijah po ay bumukod sa Diyos at nanalangin. At sa madaling sabi, mga kapatid, bumaba yung apoy at nasunog po itong handog sa Diyos. Kasi bakit? Yung kanilang pinapanalangininan, especially Elijah, ay isang totoong Diyos. Amen po, mga kapatid. Para mapahayag sa bayang Israel na yung Diyos na kanilang tinaliburan ay ang totoong Diyos. At yung sinasamba nilang si Baal ay hindi totoong Diyos. Kaya mahalaga, mga kapatid, yung pananalangin natin, kilala natin kung sino ang ating pinagpiprayan. Amen po, mga kapatid. Amen. Para maging powerful, maging effective yung ating pong mga pananalangin. And then, glory to God. Dumating po dito, mga kapatid. Nanalangin na naman po si Elijah. At sabi po dyan sa ating puntos, Elijah prayed earnestly. Mga kapatid, taimtim na pananalangin. Gusto ng Diyos
No, mga kapatid, para mayroong mangyari sa atin po may pinagpipray, dapat time-team tayong manalangin. Amen po ba mga kapatid? Amen. Hindi katulad na ang example na yung opening prayer at closing prayer magkarugtong. Thank you Lord, amen. Minsan ganun po eh. O minsan wala na tayong time-team na pananalangin sa Diyos. Kaya hindi natin mapakinggan unang-unang tinig ng Diyos. Hindi natin maranasan kung ano ba ang nais ng Panginoon. At the same time, yung mga prayer natin parang hindi tumatagos sa bubong. Mga kapatid, kasi hindi tayo nagpipray ng time-team tulad po ni Elijah. Kaya sabi po ni Elijah, mga kapatid, sabi ng salita ng Lord, like Elijah, we need to pray earnestly. Amen. Amen po ba? Amen. Time-team tayong lumapit sa Diyos. Amen. Kung mayroong pagsubok, kasi during the time po, mga kapatid, ang bayang Israel ay sumasama sa Diyos-Diyosan. Malayo sa Diyos. Kaya naman po ang ating Panginoon, si Yahweh ay nagpadala ng isang propeta. At yun po ay si Propeta Elijah. Para i-remind ang taong bayan ng Israel na yung kanilang sinasambang Diyos ay hindi totoo. Kaya naman mga kapatid, tulad ng sinabi ko, itong mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, no, mga kapatid, hindi sila papakinggan ng Diyos nila. Kasi yung Diyos na kanilang sinasamba ay hindi totoong Diyos. Patay na Diyos. Amen po ba mga kapatid? Amen. At yung sinasamba nating Diyos, yung ating pinapanalangin na Diyos ay ang buhay na Diyos. Noon, ngayon, at magpawalang hanggan. Buhay po ang Diyos natin. Kaya ano gagawin mo? Di mag-pray ka sa Panginoon. Sabi nga po doon, walang bayad, pero may sukli. Walang bayad po ang pag-pray. Libre po ang manalangin sa Diyos. Amen po ba? Pero may sukli pa, mga kapatid. Can you say amen? Amen. Libre na, pero may sukli pa. Bakit ayaw natin lumapit sa Diyos? Bakit ayaw natin ipag-pray yung magulang ko, yung nanay ko, yung tatay ko, yung kapatid ko, na wala pa sa Diyos? Bakit ayaw natin iluhod sa Panginoon tulad po ni Elijah? Eh sabi nga po yung prayer po ay wala namang pong bayad. Libre po ito ang lumapit sa Diyos. At dahil libre may sukli pa. Grabe mga kapatid. Amen po ba? Amen. Sa buhay po ni Elijah mga kapatid, makikita po natin yung kapangyarihan ng Diyos. But we might wonder, since God promises rain in verse 1, doon po sa verse 1 ng chapter 18, ang Diyos ay nangako na po ng uulan. Pero kailangan pa rin natin mag-pray. Tandaan niyo ito, yung Diyos nangako na sa atin na pagpapalain ka, nangako na sa atin papagalingin ka, pero dapat kang mag-pray sa Diyos. Amen. Hindi po pwede, naantayin mo na lang. Alam ko, papagaling naman ako ng Lord, pangako niya. Pero kailangan mong time na lumapit sa Diyos. Lumuhod ka sa Diyos, Panginoon. Punong-puno ka ng problema ngayon. O Diyos, ang aking asawa ngayon may sakit. Ako, Lord, grabe ang aking problema ngayon. Lumuhod kayo sa Diyos, mga kapatid. Time na manalangin sa Diyos. Tulad ni Elijah, diniklara po ni Yahweh, diyan po sa verse 1 in chapter 18, and it came to pass after many days, the word of the Lord came to Elijah the third year, saying, Go, show thyself unto Ahab, and I will send rain upon the earth. Diniklara na po ni Yahweh na mayroon na po, magkakaroon na po ng ulan. Amen po mga kapatid. Amen. Hindi pa man nangyayari, pero diniklara po ni Yahweh na magkakaroon na po ng ulan. Amen po mga kapatid. Sa buhay natin, nababasa natin sa salita ng Diyos. Diniklara na po ni Yahweh, sinabi na po ng Diyos na tayo magpapalain. Pero ang gagawin po natin, manalangin tayo. Gusto niyo po ng kagalingan, manalangin kayo sa Diyos. Gusto niyo po ng kaligtasan, manalangin tayo sa Diyos. Nais niyo pong masave itong kaligtasan ito sa labot, yung kinanta natin. Sa Diyos po, sa Panginoon po ay mayroong kaligtasan. Especially po sa mga mahal sa buhay. Anong gagawin natin? Ipag-pray natin. Tulad sinabi ko, may karamdaman po kayo. Lumod po kayo sa Panginoon. Amen. Tulad po ni Elijah. Kasi ang Diyos ay nangako na. At yung pangako niya, tandaan po natin mga kapatid, yan po ay mangyayari. Amen? Pero dapat meron tayong gagawin. Lalapit tayo sa Diyos. Magpipray tayo sa Diyos. Kung nais mong lumagoy spiritual, hindi po madadala yan sa pakyut. Anong ibig kong sabihin mga kapatid? Punta ka na Bible study? Yes. Pero kailangan kang lumuhod sa Diyos. Amen po ba? Kailangan kang lumalim sa pananalangin. Kailangan kang lumuhod sa ating Panginoon at maranasan natin po ang presensya ng Diyos. Sa ating pananalangin sa Diyos, tandaan po natin ito mga kapatid. Hindi lang ikaw pagpapalain ng Diyos sa tuwing ikaw'y nagpipray.
o tutugunan ng Diyos ang panalangin mo, habang ikaw ay nagpe-pray, binabago ka ng Diyos. Amen. Amen po ba mga kapatid? Amen. Totoo yun, habang nagpe-pray tayo, ikaw mismo binabago ng Diyos. Number one, your faith. Ang pananampalataya niyo magiging iba pag malapit tayo sa Diyos. Ibig sabihin, ikaw mismo ay mayroong pagbabago sa buhay mo. Habang ikaw ay lumalapit sa Diyos. Habang tayo po ay nagpe-pray sa Diyos. Can we say amen? Amen. Okay, tuloy tayo. Effectual earnest prayer is hard work. God often brings us to places of desperation so that we can learn to pray earnestly sometimes in our lives. Mga kapatid, dumadaan tayo sa mga kapigatian para tayo lumuhod sa Diyos. Amen po ba? Amen. Pag may karamdaman ka, wala nang kagalingan, ang gagawin natin, luluhod sa Diyos. Amen po mga kapatid. Pero huwag na natin antayin. Pero dahil tayo lumalayo sa Diyos, dumidistansya ka sa fellowshipping natin sa Diyos, ay ang Diyos gumagawa ng pamamaraan para mapalapit ka sa Panginoon. Sometimes pinapahintulutan ng Lord ang pagsubok para i-remind tayo na tayo po ay lumalayo na sa Diyos, wala na tayong maayos na relasyon sa Diyos. Minsan nakakaranas tayo, mga kapatid, ng financial problem, kakulangan sa kaperahan, para ma-realize natin na hindi natin kaya, mga kapatid, kailangan natin lumapit sa Diyos. At kung tayo naman po ay pinagpala ng Diyos, huwag po natin kalimutan ng Panginoon, patuloy tayong lumapit sa Lord, kasi si Lord ang source of blessing. Amen? Amen. Pag kinalimutan niyo po yung source of blessing, pag pinutol ng Diyos yan, iiyak tayo at sasabihin natin, Panginoon, bakit mo kami binabayan? Bakit mo kinuha ang aming pinagpaguran? Tandaan niyo mga kapatid, pinagkatiwala lang po sa atin ng Diyos yan. Hindi sa atin yan. Sa Diyos lang po yan mga kapatid. Pinagkatiwala sa atin. Kaya naman mga kapatid, tayo po ay patuloy na lumapit sa Diyos. Taimtim na pananalangin tulad po ni Elijah. Sa paglilingkod sa Diyos mga kapatid, kakibat natin ang matinding pananalangin. Hindi biro ang maglingkod sa Diyos. Bilang isang lingkod ng Lord, bilang isang pastor, mabigat po ang aming pong mga tungkulin. Alam po yun ang ating pong mahal na pastor, Senior Pastor, Pastor Joshua, at Pastor Rami, hindi po madali ang mag-lead ng isang simbahan. Without the guidance of the Holy Spirit, kami po ay tutumba. Kasi bakit? Hindi kaya ng aming lakas eh. Umuhubot kami ng lakas sa Diyos, at dahil sa pamagitan ng mga pananalangin ito mga kapatid, pinapalakas kami ng Diyos. Kaya kayo kung nangihina spiritually, huwag kayong lumapit kay kapatid. Lumapit kayo unang-una sa Diyos at manalangin po tayo. At sigurado mga kapatid, kung ano pinagdadaanan mo, the Lord promise, yan po ay bibigyan ng Diyos na solusyon. Kung tayo din po tayong mananalangin. Can we say amen? Amen. Glory to God. Sige, palakpakan po natin ang Panginoon. Maging katulad po ng mga disipulo, mga kapatid, Jesus once urged the disciples to pray. And us also, but we do not pray. Minsan ganun po eh. Sino ini-encourage na po yung mga disipulo during this ano po? Suffering, grabe po eh. No? Siya po yung makayat sa Mount Gethsemane. At kasama niya po yung mga disipulo, especially po yung kanyang inner three. At meron po siyang pinakamamahal na apostol, si John. Yung hindi nag-iwan sa kanya, habang siya po nakabayubay pa sa krus ng Kalbaryo, si John po yun mga kapatid. Si Peter, at sino pa? At si James, iniwan siya, pero pinakamamahal niyang alagad na si John, hindi po siya iniwanan. Kaya nga sabi doon, ina, narito ang iyong anak. Anak, narito ang iyong ina. Si Maria po yun nandoon, yung nanay niya, at yung kanyang minamahal na apostol ay si John. Now, during the time, mga kapatid, ini-encourage si Jesus, yung mga disipulo niya na manalangin, pero ano pong ginagawa ng mga disipulo? In the book of Mark, chapter 14, verse 34, 30 hanggang 37, mga kapatid, hindi ko na po yung isa-isahin. Now, isasama po na lang po yan. Grabe, si Christ ay nagdadalimhati during the time. Kaya kailangan niya ng mga taimtim na pananalangin. Kaya yung pananalangin, mga kapatid, tama po yun, is the key to persevere, para lahat mapagtagumpayan po ng ating Diyos. Amen po ba? Kasi kung hindi siya lumapit sa Diyos, malamang sa Diyos Ama, bakit tinanggihan niya po yung cup of suffering? Amen po ba? Tayo minsan, pag dumadaan po sa suffering, kinakalimutan natin minsan ang Diyos eh. Parang inuuna pa natin, saan kaya ako pwedeng makahiram, saan kaya ako pwedeng lumapit? No. Ang kailangan mong lapitan ay ang Diyos. Can we say amen? Amen. Dito po sa tagpupong ito, mga kapatid, yung mga disipulo ay hinihimok ni Jesus Christ bilang kanyang mga tagasunod, bilang kanyang disciples.
Sa madaling sabi, yung mga disipulo po hindi nananalangin. Bakit? May problema sa kanila. Ang problema sa kanila, mga kapatid, mahina yung katawan nila. Sabi doon, the spirit is ready but the flesh is weak. Malakas yung espiritu, nakahanda yung espiritu, mga kapatid, pero yung katawan mahina. Ganun tayo minsan eh. Bakit? Pinagod na natin yung ating sarili sa buong maghapon. Wala namang problema kasi nagtatrabaho tayo, pero huwag natin kakalimutan ang pananalangin sa Diyos. Amen po ba? At naging problema po ng mga disipulo dito, natulog sila. Kasi ito po yan, halos madaling araw na po, mga kapatid. Kasi si Jesus Christ may kailangan i-endure. Amen? Yung mission niya, kailangan matupad po ito, mga kapatid. Tayo sa ating paglilingkod sa Diyos, kung meron tayong mission, meron tayong ini-endure, meron tayong ginugol sa paglilingkod sa Diyos, luluhod tayo sa Panginoon. Amen po ba? Ako po, experience ko po bilang naglilingkod sa Diyos, no, mga kapatid. Sa ating pong simbahan sa Binangonan, hindi madali eh. Sobrang hirap, mga kapatid. Sabi ko, Lord, ano po ba ang aking gagawin? Dahil sabi ko, Lord, wala pang mga manggagawa. Panginoon, walang manggagawa. Sabi ko, Lord, at nananatili na ganito, wala pang natitrain ng mga manggagawa sa church, pero nagpapatuloy tayo, binabible study po sila, no? Binibigyan po natin ng oras ng panahon. Pero Lord, sabi ko, it takes many years na, 3 years na, Lord, sabi ko, nagsimula dito, pero wala pa talagang natitrain ng manggagawa. Ano po ang binigay sa akin ng Lord ng revelation? Lumuhod ka sa akin. Glory to God, mga kapatid, at ito po ay naging effective. Sinimulan po natin iluhod sa Diyos bawat pangalan ng bawat membro. Iniluhod po natin sa Lord, gamitin niyo po ang anak mo ito. Panginoong Yesus, kausapin mo siya. Sa biyaya po ng Lord, sa loob po ng ating pong pag-tsatsaga po sa lugar po ng Binangonan, 5 years hanggang almost 6 years, nagkaroon na po ng mga magagawa sa English. Hindi madali, mga kapatid. Kailangan natin mag-persevere. Amen? Kasi bakit? Alam natin ang Diyos ay merong gagawin. Amen po ba? At glory to God, mga kapatid, year 2021. Salamat sa Diyos, nagkaroon na po ng mga manggagawa po ang iglesia. At sabi ko, Lord, hindi pa dapat dito nagtatapos. Mag-pray pa po kami sa Panginoon. At alam niyo po, mga kapatid, ginawa natin itong isang batas sa church na kailangan po sa bawat pamilya magkaroon po ng isang representative para pumunta po ng church at manalangin. At doon po namin sinimulan. Doon po kami sama-samang nag-pray, mga kapatid. Sa bahay pa po yun eh. Kasi church po doon, under construction, wala pang ilaw, bukas pa po lahat, mga kapatid, kasi garahe lang po yun. During the time, sa bahay po kami nag-pray. Naintindihan ng mga membro ng simbahan na malagang pananalangin. At sa madaling sabi, mga kapatid, sama-sama kami nag-pray. Lumuluhod kami sa Panginoon. Kasama mga bata, sabi ko, huwag natin pigilan yung mga bata na pumunta ng prayer meeting. Kasama natin sila pag gusto nyo. Nag-pray po kami. Glory to God. No, mga kapatid. Sa loob po ng 6 months, ang Lord po ay gumawa ng mga kamaraanan. At halos mabuo ko na po noon yung mga manggagawa mo ng iglesia. Eh sabi Lord, glory to God, Panginoon. Hindi na ako ganun kapagod kasi nakakapagod talaga mga kapatid paglilingkod ko sa Lord. Ikaw na yung Bible study, ikaw na nag-word, ikaw pa nag-opening prayer, ikaw pa nag-closing, ikaw pa nag-lead sa pag-aawit, di lahat sa'yo. Mapapagod talaga tayo, mga kapatid. Pero glory to God, nakapag-disciple tayo. At salamat sa Diyos na ginagamit na po sila ng Panginoon. Kaya kailangan po natin lumuhod sa Diyos. Kung meron po kayong mga kahilingan sa Panginoon, hinaing, we need to pray earnestly. Amen. Tayo team na panalangin na lumapit sa Diyos. And the second one, prayed. Si Elijah po ay nanalangin expectantly. Sabi po dyan, mga kapatid, sa verse 43 hanggang 45. Basahin ko lang po, mga kapatid. And he said to his servant, go up now, look toward the sea. And he went up and looked and said, there's nothing. And he said, go again 7 times. Minsan ganun po, mga kapatid. Minsan, hindi natin makita. Tutugol pa kaya ang Panginoon? Maging sa ministry, Lord, ang titigas ng mga ulo ng mga anak mo, Panginoon. Kailan sila magiging mabuti, kaya sila magiging matapat sa Diyos. Minsan ganun po eh. Sa mga amin ng mga pastor, minsan ganun eh. Sabi ko, Lord, ba't pinoproblema ko? Ito problema nila. Pero dahil doon po tayo tinawag ng Panginoon, mga kapatid, tandaan natin ito. Pag kayo po ang tinawag, mga kapatid, tumuloy po kayo. Amen. Kasi, tama, mayroong mga ipinapasama sa atin, katulong natin sa ministry, pero di naman po silang tinawag.
Kaya minsan po iba tumitigil. Pero dahil kayo po ang tinawag, kayo po yung tinawag, kayo po dapat tumuloy. Amen po mga kapatid. At dito, hallelujah, si Elijah po ay tinawag ng Diyos para po maranasan ng bayang Israel kung gaano po kadakila ang Diyos. At dito mga kapatid, kahit yung hari, masaksihan ng hari, mga kapatid, na si Yahweh ay ang buhay na Diyos. Amen po ba mga kapatid? Ganon din sa paglilingkod natin, malaman ng maraming mga tao na yung sinasamba nating Diyos ay dakilang Diyos. Amen po ba? At kailangan mahayag ito sa kanila, makita ng kanilang mga mata. Amen po ba mga kapatid? Kaya naman po, hindi tayo nahihiya na mangaral po ng salita ng Diyos. Amen? Hindi tayo natatakot na mangaral ng salita ng Panginoon. Kaya sabi ko sa mga manggagawa po sa Binangonan, okay lang na makarinig kayo ng mga hindi magagandang pananalita. Dahil ganoon din po si Jesus Christ during His time, during His ministry. Mas matindi pa po ang ginawa sa Kanya ng mga tao. Siya po yung pinapako sa cross. Eh tayo nga, hindi pa naman po yung pinapako sa cross. Minsan umayaw na po tayo. China-challenge po tayo ng salita ng Panginoon. Si Elijah po ay wanted, pero gumawa ang Diyos ng kapamaraanan. Nakipag-usap siya kay King Ahab. Hindi siya natakot, kasi bakit? Alam niya, kasama niya ang Diyos. Dapat ganoon din po tayo mga kapatid. Pag may mga circumstances na ganito, huwag kayong matakot, manalangin tayo sa Panginoon, at ang Diyos ay gagawa ng kapamaraanan na hindi natin kayang isipin mga kapatid. Ang masamang sitwasyon ay papalitan ng Diyos ng mabuting sitwasyon. Kasi bakit? Ang Diyos po ay makapangyarihan. Amen po ba? Kaya naman po, makita po natin dyan, inutusan niyo po yung kanyang, tauhan. Sabi niya, sige, pumunta ka doon, tingnan mo. Sabi niya, and look, and said, there's nothing. Sabi ng kanyang tauhan, wala po akong makita. Propeta Elijah. And sinabi po ulit ni Elijah, and he said, go again 7 times. Minsan inutusan tayo ng Diyos, sige lang, manalangin ka lang. Hanggat hindi mo nakikita ang resulta, manalangin at manalangin tayo mga kapatid. Amen po ba? Kaya nang minsan bumibitaw tayo. Minsan pag may mga obstacle, minsan di natin makita, madilim yung hinaharap natin. May mga trials, may mga persecution, sometimes tumitigil tayo. Minsan ayaw na natin, pero sabi ng salita ng Lord, dumiretso tayo. Kaya sabi po ni Propeta Elias sa kanyang tauhan, bumalik ka ng 7 beses. Amen po mga kapatid. Kasi si Elijah, during the time, matindi po yung kanyang pananalangin. Kasi bakit? Narinig niya na mismo kay Yahweh in verse 1 na magpapadala ako ng ulan. Ganon din po ngayon mga kapatid, nababasa na natin sa salita ng Diyos na ikaw ay ingatan ng Panginoon, ikaw ay nililigtas ng Diyos, pagpapalain ka ng Diyos, gagamitin ka ng Diyos, hindi ka iiwan ng Diyos. Napakinggan na po natin yan, nabasa na natin sa salita ng Diyos. Kaya lang minsan hindi po nangyayari yan kasi hindi po tayo lumalapit sa Panginoon. Amen po ba? Dito po mga kapatid, patuloy pa rin po yung pag-pray. Kasi umakyat po si Elias po sa taas At sabi po na nanalangin doon. Sa verse 42, so Ahab went up into his abyss. Kumain ka na muna dyan. Now, and Elijah went up to the top of Carmel, and he cast himself down upon the earth and put his face between his knees. Ano po ginawa niya? Grabe po nakaluhod po siya at yung kanyang pupulo ay nakasubsob po sa lupa. Grabe po yung pananalangin po ni Propeta Elijah. At kung tutuusin, ano naman ang aking mapapala? Kaya ako naman ay nililigtas ng Diyos. Siya po ay nagtsatsaga sa pananalangin. Siya po ay nagtsatsaga, nag-persevere po ang lingkod ng Diyos na ito para po masaksihan ng bayang Israel, masaksihan ng hari kung gaano po kadakila ang Diyos. Amen po ba? Ganon din po sa atin, nagtsatsaga tayo sa paglilingkod sa Diyos. Ayaw natin tumigil, ayaw natin sumuko. Dahil ang nais po natin mga kapatid, mahayag sa maraming mga tao kung gaano po kadakila ang Diyos. At tandaan niyo ito mga kapatid, tayo pong lahat ay tinawag at pinili ng Diyos at gagamitin ng Diyos. Hallelujah sa iba't ibang pamamaraan. Can you say amen? Si Lord po ay hindi naghahanap ng qualified. Naghahanap po ang Lord ng mga manggagawa na kina-qualified niya po sa isang ministry. Amen. Kasi nagiging mindset natin, Pastor, hindi po ako pwedeng maging manggagawa kasi I'm not qualified. Hindi, ang hinahanap ng Diyos ay hindi kwalipikado. Ang ginagawa ng Diyos, ginagawa tayong kwalipikado para sa Kanya. Amen po, para sa gawain. Kaya wala po tayong tawag po dito, tinitingnan na ay siya magaling. Hindi po mga kapatid. Hindi si Lord naghanap ng qualified para po maglingkuran siya kasi hindi tayo karapat-dapat talaga sa Panginoon. Can you say amen? Amen. Peter? Sino po si Peter?
Pangingisda, kwalipikado po ba? Hindi. Pero tinawag ng Diyos at siya po'y kinwalified ng Lord sa pagiging isang apostol. Amen po ba? Kaya bawat sa atin mga kapatid, hallelujah, pwede kang gamitin ng Lord mightily. Yes, we are not qualified. Kasi kung titingnan po ang antas at batas ng Diyos, standard ng Diyos, we are not qualified. Why? Number one, we are sinners. Amen. Pakasalanan tayo eh. Pero glory to God, pinapabanal ka ng Diyos. Can you say amen every day? Amen. Hallelujah, lumakad tayo na mayroong kabanalan. Balikan natin ito si Elijah. Elijah was not sure when the rain was coming, but he know that it would come. Tulad po, nang binanggit po doon sa verse 1, hindi alam ni Elijah kung kailan darating ang ulan. Totoo po mga kapatid. Kaya ang ginawa niya, nagpatuloy siya sa pananalangin. Amen? Para yung ulan po ay bumuhos. Amen po mga kapatid. Tayo, kung gusto nyo maranasan po ang kadakilaan ng Diyos, iba't ibang klase po yun mga kapatid, na kadakilaan ng Diyos, yung kapangyarihan ng Diyos, maranasan po natin, especially po sa pamilya natin. Hallelujah! Magpatuloy po kayo sa pananalangin. Amen po. At ang Diyos sigurado ay tutugon sa prayer po natin. Okay. Sabi niya daw sa kanyang anak po, utusan, sige, balikan ang 7 beses. At glory to God. Hallelujah. And verse 44, mga kapatid. Sige, daanan po muna natin ito. Mayroon pa ako dyan isang versikulo sa Acts chapter 12, verse 5 to 16. Faith persists in prayer, believing that the answers is coming. Amen po ba? Ibig sabihin, it's a matter of faith. Amen po ba? Na ikaw ay lumalapit sa Diyos kasi alam mo, unang-una ang Diyos ay tumuguna. Amen po ba? Alam natin ang Diyos ay meron ng ginagawa, pero ang gusto ng Lord, lumapit ka sa Kanya. Amen po ba? Kasi sino po ang may kailangan? Tayo po yung may kailangan. Tayo po dapat ang lumapit sa Diyos. Panginoon, kahit saan ka, Lord, pupunta ako, Panginoon Jesus. Hahanapin kita. Kasi tayo po ang merong pangangailangan. In the book of Acts, chapter 12, verse 15-16, ang tagpo po dyan, mga kapatid, sina Peter po ay nangangaral ng salita ng Diyos. No, mga kapatid. At sa madaling sabi po ng mga eskriba, ng mga Pariseo, huwag niyong ipangaral ng salita ng Diyos. Pero sabi ni Peter, hindi kami susunod sa tao, kundi susunod kami sa Diyos. Amen po ba? Sabi doon, pwede nyo kami ipakikulong, pero ang salita ng Diyos ay hindi nyo kayang ikulong. Amen po ba mga kapatid? Kaya naman po ang ginawa sa kanila ng mga sundalo na inutusan po ng mga Pariseo, ikinulong sila, pinahagupit. At habang sila po nasa kulungan mga kapatid, ano po ang ginawa ng mga kapatiran? Kaya mahalaga mga kapatid, ang pananalangin po ng buong kapatiran ng bawat membro ng simbahan. Amen po ba? Ano po ang ginawa po nila doon mga kapatid? Yung mga kapatiran ay sila po'y marugdog na dumalangin. Amen po ba? Kaya nire-require natin na bawat pamilya dapat may isang representative na pumunta po sa during prayer meeting kasi mahalaga po ang pananalangin po ng bawat member ng church. Amen po ba? Amen. Punuin niyo po ito. Punuin po natin ang church ng mga mananalangin. Amen? Amen. Kaya po sabi naman ng mga kapatid, glory to God. No, gusto ko pang i-testify po sa inyo na nakita po nila kahalaga ng pananalangin. Halos po mga kapatid, di kami bumababa po ng pinakakunti ata sa amin, 15 na dumadalo po sa prayer meeting. Pinakababa na po yung 15. At madalas po, umabot po kami ng 30 plus sa pananalangin po mga kapatid. Kasi bakit? Naiintindihan nila na yung pananalangin ay napakahalaga mga kapatid. Kasi pinapakita ng Lord kung ano ba ang nais ng Panginoon. At doon po ay mga kapatid, no, sa mga magagawa ng church, patuloy po natin silang ini-encourage. Sabi ko po sa mga leaders, sa bawat ministry leaders ng bawat ministry, kailangan kayo umatid ng pananalangin. Kasi pag mahina kayo sa pananalangin, pagdating po ng mga pagsubok ng Lord, kayo po yung pagsubok na minsan di natin na-expect na pinitulutan ng Diyos. Ang una pong inaatake po ang mga leaders ng church. Eh kung mahina po tayo mga kapatid, no, ay mabubuwal po tayo. Eh sabi ko sa mga manggagawa ng iglesia, you are required na umatid ng pananalangin, ng prayer meeting. Pag may ministry ka, required ka na dumalo ng pananalangin. Eh meron akong malalayo, eh sabi ko, required natin yan. Hindi yan nire-required para masabi natin na ako ay naghihigpit sa inyo. No.
kailangan po yan sa isang ministry. Kasi yan po ang utos ng Diyos. Patuloy tayo magsama-sama at manalangin. Kasi naiintindihan natin, ito pong nangyari kina Peter, mga kapatid. Habang nananalangin po yung mga member, yung mga kasamahan po nila, ano po nangyari? Yung kandado, yung rehas ay nagbukas. Nag-send ng angels, nayanig po eh. Lumindol. At sa madaling sabi, nabuksan po ang kulungan. At di na malaya ng mga bantay, sina Peter po ay Nalabas. natakot pa nga po yung mga soldiers eh. Kasi bakit? Mananagot kami. Pero wala silang mga. Kasi bakit? Sila mismo ay nakaranas ng kapangyarihan ng Diyos. Especially po itong mga lingkod ng Lord. Kaya kailangan po tayo mag-pray mga kapatid. Kasi sigurado yung pananalangin po natin, hallelujah, ay papakinggan po ng Diyos. Tuloy po natin. As sa madaling sabi mga kapatid, no? In verse 45, sa pangatlo natin, mga kapatid, okay, pangatlo na po tayo. The prayer of righteous person is powerful and effective. No, kung titingnan po natin mga kapatid, mahalaga po pala na tayo ay maging, matuwid sa harapan ng Diyos. Para yung prayer natin ay maging effective po ito. Requirements ng Lord. Amen? Requirements po ito na dapat pag lumapit tayo sa Diyos ay mayroong kabanalan. May katuwiran. Amen po mga kapatid. Kaya nga yung Word of God, dinadalisay tayo nito eh. Para naman sa paglapit natin sa Diyos, Panginoon, naiintindihan ko na. Kung bakit minsan yung aking mga prayer ay hindi tinutugon. Kasi bakit? Hindi tayo karapat-dapat minsan eh, na paglapit natin sa Diyos. No? Kaya napakahalaga talaga nito mga kapatid. Okay, the prayer of the righteous person is powerful and effective. In the book of sa James, nabasa po natin yon mga kapatid. Sabi po sa James, pakibalik doon po yung Manny, basahin po natin. Sa ating pong passage. Yeah. Kaya nga, kaya pagtapat niyo sa isa ang mga kasalanan ninyo at ipanalangin ang isa't isa para gumaling kayo. Malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. Pakibaba kayo Manny. Katulad ni Propeta Elias. Tao rin, siyang tulad natin. Tao din po siya eh. Amen po ba? Mataimtim siyang nanalangin na huwag umulan at hindi umulan ng 3.5 taon. At nanalangin siya para umulan, bumuhos sa ulan at namunga ang mga pananim. Prior to that, sa pangyayari na yan, ng pagtugon ng Diyos, sino po ba? Si Elias. Si Elias po ay matuwid. Amen? Righteous sa harapan po ng Diyos. Kaya pala mga kapatid, minsan pag lumalapit tayo sa Diyos, no, na parang, ikaw mismo, alam mo yun eh, di ako karapat dapat. Kaya minsan yung prayer natin, para ba't ako tayong bigkasin itong mga prayer na ito? Kasi bakit? Hindi tayo karapat dapat eh. Nakuha natin, kasi minsan, parang Lord, nagsisinungaling po ako sa inyo. Hindi naman talaga ako righteous. Pag ganun mga kapatid, di mag-sorry tayo sa Lord. Di ba sabi ko niyo sa iyo kanina, Lord, sorry po, nagkulang po kami sa pananalangin. Tanggapin natin ito mga kapatid. Huwag na tayo magbanta sa harapan ng Diyos. Lord, nagkulang po ako sa pananalangin. Lord, turuan niyo po ako. Samahan niyo po ako para po magawa ko ito, pananalangin ito ng powerful. Amen? Tingnan natin. Okay, ano po nangyari dyan? Sa verse 44, B. And he said, Go up, say unto Ahab, prepare the chariot and get down, that the rain stop day not. Nangyari na po yung hinihiling nino. Yes. Dahil po sa pananalangin. Tinugon ng Diyos. Amen? Pero diniklara ni Yahweh, sa verse 1, nauulan, pero kailangan pa rin po ng pananalangin. At glory to God, hallelujah, na nangyari po at umulan po, mga kapatid. Sabi yan, sa verse 45, and it came pass in the meanwhile that the heaven was black with clouds and wind, and there was a great rain. Grabe mga kapatid, bumuhos na po yung matinding ulan. Ganon din po sa atin mga kapatid. Kung gusto niyo pong maranasan yung dakilang pagkilos ng Diyos, blessing, sabi nga po, sisiw sa Diyos siya. Amen po ba? Sisiw sa Diyos mga kapatid.
Bakit? He gave His only begotten Son. Ibigay niya nga po yung kanya nag-iisang anak. How much the blessing? Kayang-kaya ng Diyos. Dapat maging maayos po muna tayo sa harapan ng Diyos. Amen. Amen. At dagdagan pa natin, dapat good motive. Right motive. Amen? Tamang motibo. Kasi minsan, Lord, nag-pray ako ng itong mga bagay na ito para magmalaki. Hindi tutulong ng Diyos. Hindi tamang puso. Dapat tamang puso sa paglapit sa Diyos, mga kapatid. At dito, glory to God. Hallelujah. Nag-pour out po, mga kapatid, ang grabe pong ulan. Sabi po sa kanta, umulan ng pagpapala. Amen. Kinuha dito, mga kapatid. Grabe blessing. Yung 3 taon kalahati na tagtuyo, mga kapatid. Glory to God. Hallelujah. Pinawi ng Diyos yung tagtuyo ito, itong tagutom na ito. At nagkaroon na po ng ulan. At sabi po doon, sumibol ang mga halaman. Amen? Kaya glory to God sa buhay po natin. Kung ito po ay patuloy natin isasagawa, mga kapatid, mararanasan po natin ang dakilang pagkilos ng Diyos. Amen po ba? Amen. Tuloy tayo. In our conclusion, tapos na po, mga kapatid, prayer, personally in prayer, number 1, mga kapatid, kailangan po natin ang pananampalataya. Okay, dyan po sa Book of Thessalonians, be unceasing and persistent in prayer in every situation, be thankful and continually give thanks to the Lord. Dito po, mga kapatid, tinuturuan tayo sa lahat ng pagkakataon, manalangin tayo. Amen po ba? Si Elijah po, anong ginawa niya? May pagsubok. Amen po ba? Siya po ay wanted. Pinapatay po ang mga propeta during the time. Yung asawa po ni King Ahab, si Jezebel. Pinapapatay niya po yung mga yung mga propeta. Pero sabi ng Lord, manalangin tayo sa lahat ng pagkakataon. Amen po ba? Kung kayo po'y pinipersecute, kung kayo po'y pinapalatangan, mga kapatid, lalo pa kayong manalangin sa Diyos. Amen po ba? In all times, in all occasion, manalangin tayo ng tuloy-tuloy. Be persistent in our prayer. At sabi po doon, in every situation, we need give thanks to the Lord continually. Amen po ba? Si Elijah po, wanted, pero di siya napigilan. Kasi alam niya, ang Diyos ay kumikilos. Amen po ba? Ganon din tayo. May mga pagkakataon sa buhay niyo po na problematic kayo, mga kapatid. Hindi alam ang gagawin. Hindi alam kung saan pupunta, sino kakausapin, anong aking decision ngayon. Tuloy ba ako? Ipagkakatiwala ko ba ito? Ibibigay ko ba ito? O ngayon na, tawag dito, hanggang dito na lang kami. Sometimes, ganun po, gulong-gulong tayo. We need to pray to the Lord. Amen? We need to ask, mga kapatid, the guidance of the Lord. And then the Holy Spirit will speak unto us, mga kapatid. Yung Banal Espiritu mangungusap sa iyo habang nananalangin ka at bibigyan ka ng godly wisdom. Karunungan mula sa Diyos. Kasi sometimes, nagde-decision po tayo, mga kapatid, na without consulting our God. Kaya yung decision natin, minsan, talaga mali. Kasi bakit? Wala si Lord eh. Kaya naman sa bawat situation sa buhay po natin, kailangan po natin ang Diyos. Amen po ba? Kailangan po natin ang Diyos. Hallelujah. Be persistent in prayer and keep alert as you pray, giving thanks to the Lord. Gawin po natin ito patuloy, mga kapatid. Pray without ceasing. Amen. Manalangin tayo ng walang putol-putol, walang humpay na pananalangin. Mga kapatid, kailangan natin ito. Amen po ba? Para bigyan ka ng Diyos ng karunungan. At si Elijah po, mga kapatid, glory to God. Hallelujah. Siya po ay blessed ng Lord. Pinagpala siya at pinagpala din po ang buong bayang Israel. Amen po ba? Kaya tayo na nanalangin dito sa church kasi alam natin, mga kapatid, yung prayer natin ay tutugunin ng Diyos at pagpapalain po ang church na ito. Amen po ba? Amen. Hindi lang ikaw yung pagpapalain, kundi yung church kung nasaan tayo, mga kapatid. Tandaan po natin yun. Kaya huwag tayong titigil sa pananalangin. Makiisa po tayo sa prayer meeting. Amen? Amen. Sa overnight prayer meeting, makiisa po kayo sa prayer and fasting. Makiisa po kayo, mga kapatid. Kasi malaki po ang nagagawa ng mga pananalangin na yan. Amen po ba? Huwag lang po yung mga leaders. Kundi lahat po tayo, makiisa po tayo sa pananalangin. Tulad po ni Elijah, glory to God, hallelujah. And whatever you ask in prayer, you will receive and you have faith. If you have faith, mga kapatid. Ano man daw po hindi natin sa pananalangin,
hallelujah, na mayroong pananampalataya, mga kapatid, ito ay tutugunin ng Diyos. Yung ano po kasi dyan, si Jesus Christ, yung fig tree, mga kapatid, nagutom siya, nakita, sabi niya, gusto yung kumain, nakita yung fig tree, walang bunga. At sabi ng Lord, natuyo. At sabi ng Diyos diyan sa ano po, sa dulo po niyan, mga kapatid, bago po sa verse 22. Sabi po ng Lord doon, mas sigit pa ang kayang gawin niyo dito. Sabi niya, utusan mo yung bundok na tumalon sa dagat mangyayari. At sabi doon, sa pamagitan ng pananalangin. At kailangan mong tanggapin na natin muna yung mga panalangin natin. Amen po ba? At dapat merong pananampalataya. Can we say amen? Amen. Tayo tayong lahat. Hallelujah. Magpasalamat tayo sa Panginoon. Let us pray. Hallelujah. Thank you, Jesus. Dahil ito po ay usapin sa pananalangin. May mga prayer requests, petitions, hallelujah, manghinaing sa Diyos. Hallelujah, mga secret petitions, mga kapatid, na kayo lang pong nakakaalam. Pwede niyo po itaas ang inyong kamay. Ipigit po natin ang ating mga mata. Hallelujah. Tayo po ay dudulog sa dakilang Diyos. Because we know, hallelujah, na ating pong mga panalangin ay tinugunan po ng Diyos. Ang kailangan lang po natin ngayon ay lumapit sa Diyos, hallelujah. Taimtim na manalangin sa Diyos. Sa may mga prayer requests, hallelujah. Thank you, Lord. Taas niyo po ang inyong mga kamay. Ang Diyos po natin ay nakikinig, hallelujah, sa ating pong mga prayer. Thank you, Jesus. Sa may mga problema, hindi ko man po alam kung ano man po ang inyong problema, pero alam ng Diyos, siyasat ng Diyos ang laman ng puso at isipan natin. In every situation in our lives, hallelujah, alam ng Diyos ito, in what matter to us, matter to God. Hallelujah, thank you, Jesus. Thank you, Lord. Sa may mga prayer na hindi pa tinutugon ng Diyos, taas mo ang kamay mo. Sa may mga karamdaman, taas mo ang kamay mo. Hallelujah. Thank you, Jesus. Sa mga nanghihina spiritually, taas mo kamay mo. Sa mga lumalayo sa Diyos, taas mo ang kamay mo. Ang Diyos ay restore anumang relationship. Hallelujah. Sa family, thank you, Father God, maging sa ating spiritual lives. Thank you, Jesus. Thank you, Father God. Hallelujah. Sa may mga problema sa pamilya, taas mo kamay mo. Sa mga naghahanap ng trabaho, taas natin ang ating mga kamay. Sa may problema pinansyal, hallelujah, Father God, taas mo ang kamay mo. Ang Diyos ay magbibigay ng katugunan sa prayer natin. Thank you, Jesus. Thank you, Father God. Lord, hallelujah, sa umaga pong ito, Panginoon, kami po'y naniniwala at nananampalataya, O Diyos. Hallelujah. You are the God of the impossible. In Jesus' name, sa tingin ng tao ay imposible. Ngunit sa iyo, Diyos, ay imposible ang lahat ng bagay, Panginoon. Ikaw po ang makapangyarihang Diyos. Hallelujah. You are the God of all gods. Hallelujah, Father God. You are the source of blessing. Thank you, Jesus. Panginoon, sa mga oras na ito, nakataas ang aming mga kamay. Hallelujah. Father God, ito po ay simbolo. Ito po, Diyos, ay nagpapatunay na wala po kaming magagawa, Panginoon, nang sa sarili naming kakayanan. Ngunit, O Diyos, kami po ay lumuluhod sa iyo. Itinataas ang aming mga kamay, Panginoon. Hallelujah, sa umaga pong ito. Tulad po ni Elijah, Panginoong Isus, na hindi tumigil sa pananalangin. Because you promised us, hallelujah, na kami, O Diyos, ay yung pagpapalain, Panginoon, na kami ay yung papagaligin, Panginoong Isus, susolusyonan na namang klase ng problema. Ngunit ang kailangan po namin ng Diyos ay taimtim na manalangin sa iyong Panginoon. And Jesus Christ, hallelujah. Oh, hallelujah, thank you, Father God. Nasabi mo, Diyos, sa iyong mga salita, Panginoon, kung kami mananalangin, kung kami dudulog sa iyo, na mayroong pananampalataya, Panginoon, hallelujah, ang aming mga katugunan, ang aming mga prayer, O Diyos, ay nakamta na po namin, Panginoon. Lord, ngayon, ini-exercise po namin, hallelujah, ang pananampalataya nito, O Diyos. Hallelujah, tulad po ni Elijah po, Panginoon, na patuloy kaming lumalapit po sa inyo. Sa may mga karamdaman, Jesus Christ, hallelujah, you are the great physician, our great doctor, in Jesus' name, and we cast it out. Alam mo ng spirito ng karamdaman, Panginoon, in Jesus' name. In Jesus' name. Lord, salamat po sa kagalingan. Sa may problema pinansyal, Panginoon. Father God, hallelujah. Ikaw po ang mayamang Diyos. Hallelujah, ikaw po ang mayamang Diyos, Panginoon. You will supply our needs.
And I cast it out in Jesus' name, the spirit of poverty in our lives, in our family. In Jesus' name. And Lord, we declare it right now. Hallelujah. In your mighty name, Jesus, the abundant life, the victorious life that you promised to us. Eh, oh Diyos, salamat sa pagpapala, Panginoon. Sa nagkakaroon po ng spiritual dryness. Sa paglayo sa iyo, sa paglilingkod sa iyo, Panginoon. Lord, hallelujah. Lumalapit kami sa iyo, Panginoon. Lord, ang buhay na ito, Diyos, ay amin pong inialay sa iyo. Panginoon Jesus, forgive us all our unrighteousness. Sa mga pagkukulang po namin, our shortcomings, Lord, forgive us. Sa mga pananalangin din namin nagawa, forgive us. Lord, ngayon, Panginoon, help us. In Jesus' name, wala kaming ibang mahinga ng tulong, Panginoon, kundi Ikaw, O Diyos. Salamat, Panginoon, ma-restore, hallelujah, ang nag-aalam ng puso na naglilingkod sa iyo, Panginoon. Sa bawat isang narito, Father God, in Jesus' name. Lord, sa may problema sa family, i-restore niyo po ito, O Diyos. Alam mo nang ninakaw ng kaaway, Panginoong Isus, ay ibabalik mo ng masigit pa sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Thank you, Father God, sa may mga hanap buhay. Hallelujah, Jesus Christ, sa may mga business, sa mga nagtatrabaho, Father God, we pray, hallelujah, ang blessing mo, O Diyos, ay patuloy niyo pong ipagkalaw, Panginoon. Lord Jesus Christ, maging po, O Diyos, sa pong pamilya po, O Diyos, ng simbahan ito, O Diyos, hallelujah. Lord, i-bless niyo pong mighty lang church na ito. In Jesus' name, in Jesus' name. Thank you, Father God. We believe, Lord Jesus Christ, in your powerful name. Lord, salamat, Panginoon. Salamat sa pagtugon sa aming mga pananalangin. And Lord, we claim it right now. We receive it right now. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Thank you, Lord, sa iyong Diyos, ang pinakamataas na papuri. Pasasalamat, Panginoong Jesus, pagluwalhati sa iyong dakilang pangalan. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Lord God, hallelujah. Thank you, Jesus. Sige po, mga kapatid, dito na po tayo mga po. Glory to God. God bless po sa bawat isa.